Goodness, Jessa! Bulalas ni Kiara Torres, ang mami ni Mark na humingi ng paumanhin si Ralph at tumalikod upang puntahan ng isang tumatawag na kakilala. He's absolutely gorgeous. Paano mo napayagang mga ibang bansa si Ralph? She shrugged and gave Kiara an indulgent smile. Sinulyapan ng asawa na kausap ang ilang matatandang executive ng Santiago Equipment. Ibinalik ni Kiara ang tingin sa kanya. Nanunukso ang ngiti. Don't you wish the party to end and have your husband all by yourself tonight? Natitiyak kong pagkatapos ng halos 4 na taon ay... Sadya nitong ibiniti ng sinabi at nanunuksong tumawa. She rolled her eyes. Inabot niya ang isang goblet ng alak mula sa roving waiter at lumagok. Baka bago umalis uli ang asawa mo may kasunod na sa MJ. Idinagdag nito. Pinamulahan siya ng mga pisngi sa sinabi nito. Gayon may tumawa siya at nagpatianod. Nang muling mag-angat ng tingin, ay nakatitig sa kanyang pinag-uusapan nila. Bahagya siya nitong kinanguan upang lumapit siya. Excuse me, wika ni Jessa sa kaibigan at humakbang patungo sa grupo. Kasabay niyon ay ang paglapit din ni na Carlos at Amory. Amory reached the group first. Tumayad ito at hinagkan sa mga labi si Ralph. You're full of surprise, Ralph. Amory scolded provocatively. Hindi mo man lang sinabi sa akin darating ka na magkasama tayo sa Bahrain. Nagsalubong ang mga kilay ni Jessa sa narinig. Magkasama kayo sa Bahrain? Kailan? Nilinga siya nito. Hindi ba sinabi sa iyo ni Carlos? Amory asked with mock innocence. Kasama ako ni Carlos sa Japan at sa Bahrain. Pinaglipat-lipat niya ang mga mata kina Ralph at Carlos. Nakita niyang iritasyon sa mga mata ng huli para sa kapatid. I thought it was a company trip. She was addressing her half statement, half question to Carlos. It was. Sagot ni Carlos. Pinilit ko siyang isama ako. Amory glanced at her brother affectionately. At hindi naman maaaring lagi na lang ako nakasunod kay Carlos. Mabuti na lang at hindi busy si Ralph na magtungo kami sa Bahrain. She showed me around. Unti-unting kumulo ang dugo ni Jessa sa implikasyon ng mga salita ni Amory. Walang sinabi sa akin si Carlos na sinama ka niya. Ang totoo niya ay, nagpapahiwatig na kahit si Ralph ay hindi nabanggit iyon. It was enough to place a smug smile on Amory's artfully bowed lips. Napakapalad mong nagkaroon ng panahon si Ralph para ipasyal ka. I was informed he was too busy. Nag-aakusa ang tinging ipinukol niya kay Carlos. Sabado nang dumating sila, at dahil off ko, ipinasya kong samahan na sa pamamasyal sa Amory. Ralph smiled lazily. Humagod ang mga mata nito sa mukha ni Amory. Then his arm snaked around Jessa's waist in a proprietorial way. Kung hindi nag-apura sa pag-uwi si Carlos, gusto ko pa sanang manatili ng ilang araw. Makahulugan at nangaakit ang mga titig nito kay Ralph. I'm glad you found my husband's company so diverting. Wika ni Jessa sa mapagkunwaring ngiti. Humigpit ang pagkakahawak ni Ralph sa baywang niya na maramdaman nitong nais niyang kumawala. Nakakalungkot marahil kung mag-isa ka mamamasyal sa magandang lugar sa Bahrain. Yun ay kung may magandang lugar sa bansang yun maliban sa disyerto at langis. Oh, hindi kami gaano naglibot eh. Amory flashed a coy look at Ralph before returning her demure countenance to Jessa. I would have wanted to see the site where Ralph works. Pero nag-aalala si Ralph na baka mag-isip na umuwi mga tauhan niyang Pilipino sa kanilang asawa kapag nakita ko roon. I'm glad Ralph didn't think it was necessary to impose those restrictions on himself. Did they act as catalyst for your decision to come home earlier than scheduled, Ralph? Ralph smiled back at Amory. Sabihin na nating ipinaalala mong kailangan ko ng umuwi, Amory.
at itinaon ko na sa anibersaryo ng papa't mama. Hindi mapigilan ni Jess ang pag-ahon ng galit, lalo na kay Ralph. Kung kano'y si Amir ang dahilan ng maagang pag-uwi nito. Hanggang kailan ka mananatili rito, Ralph? Tanong ni Carlos sa maigting na tono na ang makakausap na executive ay parehong nakuhang atensyon ng ibang bisita. Are you asking me as an interested bystander? Or as an executive of the firm? Isang nagkahamong tingin ang ipinukol ni Ralph dito. Both. Matapang nitong sinalubong ang tingin ni Ralph. Sinulya pa ni Ralph si Jessa, curving the sensuous line of his mouth into a smile that didn't reach his eyes. Tapos ko ng kontrata ko sa engineering firm sa Bahrain. May 1 buwan na. Hindi ko lang madesisyonan kaagad kung tatanggapin kong inaalok na kumpanyang irin yung kontrata ko. Pero mas ang posibilidad na hindi na ako bumalik sa Bahrain. Jessa started at him helplessly. Kanina lang sinabi ni Ralph na hindi pa to sigurado kung hanggang kailan sa Pilipinas. Dahil ba kay America ay nagbagong pa siya nito? I believe that calls for a drink. Wika niya. Kailangan niya ng spirito ng alak upang kalmahin ang galit na nararamdaman. Excuse me. Tulungan na kita. Alok ni Carlos at sinabayan siya papasok sa loob ng kabahayan. Bakit hindi mo sinabi na kasama mo pala sa Amir sa trip sa Japan at sa Bahrain? Tanong niya na makapasok sila sa loob. Tuloy-tuloy pa rin ang hakbang patungo sa bar. I didn't think it was necessary to tell you that. Isa pa siyang may gustong sumama. O baka naman ang gusto mong itanong ay kung saan-saan sila nagpunta ni Ralph habang nasa Bahrain kami. In fact, yun ang gusto niyang malaman. Pero hindi siya kumibo at sa halip ay naglabas ng 4 na goblets at isa-isang sinali ng alak ang mga yon. Ang pagkakaalam ko, patuloy ni Dave na manatili siyang tahimik, ay hindi ka interesado kung ano man ang gawin ni Ralph basta malayo siya sa paningin mo. O baka nagkakamali ako ng akala at nagsaselos ka sa kanila ni Amory? Hindi importante sa akin ang anumang gawin ni Ralph, she said hotly. Pakiramdam ko lang para akong stupida na walang kaalam-alam sa pinag-uusapan niyo. Kanina sa pantry, bakit ka lumapit sa kanya nang tawagin ka niya? Why did you leave me standing there like a fool while you rushed to his side? Asawa ko pa rin si Ralph, Carlos. Bukod sa nagulat ako sa biglang pagdating niya, hindi ko inisip na darating siya ng walang abiso. Kahit pa sumulat ako. Sinabi mong umuwi siya? He ground out harshly. Nabitin sa ere ang tangka niyang pag-inom ng alak. Bahagyang kumunot ang noo niya nang titigan ito. Hindi niya naintindihan ang reaksyon ni Carlos sa kanya. Tila ipinapahiwatig nitong may relasyon sila. Had she given him the wrong signals? Isang lagok ang ginawa ni Jessa bago sumagot. Hindi para sa akin, kay MJ. Nananabik sa ama niyang anak ko, kaya nagpilit siyang sulatan ko si Ralph para umuwi. Ano sa palagay mong gagawin ko? Hindi niya alam kung bakit siya nagpapaliwanag na tila siya guilty sa presensya ni Ralph. Noong isang linggo'y nabanggit mong abala si Ralph, hindi ko naisip na makakauwi siya ng ganito kaaga. Yun ang ibinarating niya sa akin. Sagot nito, isinuklay ang mga daliri sa buhok kasabay ng buntong hininga. Pagkaway tinitigan siya. Naiisip ko lang na mamaya'y magkasama kayo ni Ralph. Sadya nitong ibiniti ng sinabi. Gayunmay, tila may apoy na nagdaan sa kalamnan ni Jessa sa implikasyon na sinabi ni Carlos, imagining herself in Ralph's arm. Nakahanda na bang mga inumin? Ralph's voice flashed out at them. Bigla siyang lumingon upang makita lang ang galit sa mga mata nito. But you two look guilty, Amir declared with kinetic delight. Ano bang pinagbubulungan nyo? Scotch and water all right with you, Ralph? Tanong ni Carlos.
Hindi pinansin ng panunuya ng kapatid. Sure, sagot ni Ralph. Ang mga matay hindi humihiwalay sa kanya. She tried to meet his eyes. Sa gabing iyon, 2 beses siya nitong nahuli sa isang hindi magandang tagpo gaano man ka-inosente yun sa bahagi niya. Hindi siya dapat makaramdam ng guilt. Hindi niya kasalanan kung sa bahagi ni Carlos ay may batong motibo. Maya-maya'y lumapit sa kanila si Cordelia. Nagpapaalam ng mga bisita Ralph, Jessa, Felipe are seeing them off. Isang napapagod subalit nasisiyahang ngiti ang pinakawala nito. I'm a little tired, but satisfied, iho. It has been a long time since we have a party in this house. Ito ang una sa marami pang kasayahang idadaos natin sa bahay na to, Mama. Inakbayan ni Ralph ang ina at hinagka ng ibabaw ng ulo. Oras na rin para umuwi na tayo, Amery. Wika ni Carlos, nilingon nito si Jessa. I'll see you? Himauted. Tila may malamig na kamay na dumaklot sa puso niya. Wala sa loob na tumango. Puno ng kalituhan ng isip niya sa nangyayari. Ang pagdating ni Ralph nang walang abiso pagkatapos ng 3 taon at kalahati. Ang pagpapahiwatig ni Carlos ng intensyon nito sa kanya. At wala itong pakaalam kung malaman man ni Ralph. At ang makahulugang palitan ng usapan ni na Amery at Ralph kanina sa loan. Nang sulapan niya sa Amery, ay nahuli niya ang mga bahid na mali siyang ngiti nito. Inihiwalay ni Jess ang sarili habang hinahatid ng pamilya Santiago ang mga bisita. Tinulungan niya mga katulong na dalhin ng ilang babasaging gamit mula sa pool papasok sa kusina. Palabas uli siya sa pool upang kunin ang ilang natitirang kristal nang mahinto siya sa paghakbang. Naroon ang asawa at nakatayo sa gilid ng pool. Hawak sa kamay ang baso ng alak at nakatingala sa langit na tila nagbibilang ng mga bituin. Akala ko ba'y nasa gate ka at hinahatid ang mga bisita? Naroon ang papat, Mama. Sagot nito na hindi lumilingon. Tinipon niya ang mga baso sa tray. Sinulyapan ito. Nag-iisip ka ba ng paraan kung paano makikipagkita kay Amery ng patago? Hindi ka mahihirapan. May sariling kondo sa Amery sa Makati. Hindi mo kailangan sabihin sa akin kung nasaan ang kondo ni Amery. I would know. Lumakad ito patungo sa isang silya at naupo. At, gusto mo siyang puntahan? Nananansya niyang tanong. Sunod-sunod ang tambol ng dibdib. Parang gusto niyang ihagis ang baso rito. I'm tired, Jessa. Pagod ako sa mahabang biyahe. Inubos nito ang laman ng wine glass. You want another shot? A bitter grimace chased across his mouth. Tama na sa akin ang isa. Hindi ko kailangan malasing. Ibinaba nito sa mesa ang baso. Really? Her sarcasm was deliberate. Hindi yan ang Ralph Santiago na kilala ko. Marahil nga. Tinitigan siya nito. Pumapasok sa isip kong isang gabing nalasing ako na wala akong maalalang anuman. 1 taon makalipas ay dumating ka sa bahay na to. Bitbit ang isang sanggol at sinasabing anak ko. An experience like that has a very sobering effect on a man. Bigla siyang nagbaba ng tingin. Tila may pumipilipit sa tiyan niya. Napilitan siyang bitawan ng basong hawak dahil biglang nanginig ang mga kamay niya. Ang ipinagtataka ko, patuloy ni Ralph nang hindi siya sumagot, ay kung bakit wala akong maalala ng gabing yun. Nakatutok ang pansin ni Jessa sa kanyang mga kamay bago nag-angat ng tingin. The mind is a compassionate organ. Maaari nitong limutin ng mga hindi magagandang pangyayari o laala. Lahat ba na nangyari ng gabing yun ay hindi magaganda? Tanong nito, pero hindi siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Ang buong nangyari hindi ko maalala dahil sa dami ng nainom ko. Pero malinaw sa akin ang simula. Nakilala kong isang maganda at mahiyaing babae at hiniling ko makipagsayaw sa akin. Conversation was unnecessary. Our eyes said it all.
I held her in my arms at kunway ginagalaw ang aming mga paa para masabi nagsasayaw kami habang nakatitig ako sa mga mata niya. Then I kissed her. His voice was like velvet, weaving a magic spell that turned back the clock to that night. Natatandaan ni Jess ang pangyayaring sinasabi nito. She remembered the first tender kiss and the moment that had been filled with such a fierce passion na naging dahilan para ilayo na niyang sarili rito at tumakbo. Natakot siya sa banyagang damdaming pinukaw ng halik na yon at ng apoy na nagsiklab sa katawan niya. Pagkaway, isang pinto ang bakal ang biglang bumagsak sa isipan niya at sinarahan niyo ng iba pang bahagi ng mga alaala ng gabing iyon. Anong gusto mong paniwalaan ko? She demanded bitterly. Nainteresado ka sa akin? Na may halaga ako sa'yo? Was I really any more to you than a one-night stand? Tumayo ito, nilapitan siya at hinawakan na magkabila niyang balikat, giving her a hard shake. Jessa, damn it! Ang sabi mo'y makikipagkita ka sa akin sa susunod na linggo. Or so you said. She accused Shirley. You never meant to. We both know it was an empty promise. Na-aksidente ang kapatid ko isang linggo pagkatapos ng gabing yun. He said savagely. Hindi ko magawang bumalik. My parents were devastated. Nanatiling komato si Rafael sa loob ng 6 na buwan bago to namatay. That was convenient, wasn't it? Binitawan siya nito at nagbuntong hininga. Pagkatapos ay tila nahapong isinuklay ang kamay sa buhok at tumingala sa mabituing kalangitan. Kasama sa hindi ko maalala ay ang pangakong babalik ako. But in my mind, I intended to until my brother died. Ang kahapuan sa tinig nito'y hindi lang dala ng kakulangan ng tulog. Naroon ang pagkahapo sa pangyayaring namamagitan sa kanila. To be perfectly honest, nothing seemed to matter very much after my brother died. Nakalimutan kong existence mo hanggang sa araw na datnan kita rito sa mansyon. Oh, I could believe that. Jessa agreed bitterly. That's why you hate me? He held her gaze, refusing her to look away. Your ego was hurt dahil inangkin kita at pagkatapos kinalimutan. Hindi mo pa rin ako mapatawad kahit na pinakasalan kita. Pakiramdam mo'y utang ko sa'yo na panagutan kita. Pagbayarin sa kasalanang nagawa ko ng gabing yon? Hindi yan totoo. Protesta niya. Hindi ko intensyong ipaalam sa'yo tungkol kay MJ. Kung hindi dahil sa pagkamatay ng ina at kapatid ko, hindi ko gustong madamay sa MJ sa kahirapang haharapin ko sa susunod na pagkawala ng pamilya ko. I had no choice. Nagsikip ang lalamunan ni Jessa sa pinipigil na luha sa pagkaalala sa ina at kapatid. Kaya ko lang dinala sa MJ dito ay para humingi ng suporta. Pero gusto ng mga magulang mong kunin ang anak ko. First, I'm treated like some cheap little chump and forgotten. Pagkatapos ay gusto mong patawarin kita dahil pinakasalan mo ko para lang manatili sa inyo sa MJ? Humihiling ka ng imposible. Huwag mong ibigay sa akin ang lahat ng sisi ni hindi mo sinubukan maging matagumpay sa pagsasama natin. You hated me right from the start. Muli itong huminga na malalim at tinitigan siya. Bakit hindi natin subukan bigyan ng pagkakataon ng pagsasamang to, Jessa? He said gently, humakbang palapit sa kanya at muli siyang hinawakan sa magkabilang balikat. It won't work, Ralph. Pinakawalan niya ang sarili mula rito at umatras ng isang hakbang. Hindi ko sinasabing magiging madali, he said angrily. Ang gusto ko'y subukan natin. Walang pagsasamang nagtatagumpay kung hindi susubukan ng dalawang taong nasasangkot. You're beautiful and desirable woman, Jessa. At hindi ako makapaniwala na kinamumuhian mo ko. What are you asking, Ralph? Tanong niya sa mahinang tinig
Ang itinatagong takot ay gumuhit sa mga mata niya nang titigan ito. That I go to bed with you? Mahinang tawang pinakawalan nito. No, Jessa. I'm not asking you to go to bed with me. Although, it might be the ultimate answer. Ang gusto kong gawin mo, o gawin natin, ay ituring ang isa't isa bilang kaibigan sa halip na kaaway. Subukan natin kilalanin ang isa't isa. Call it a trial period, or a truce or whatever. At kapag ginawa natin yon, ay kailangan natin ibaon ang nakaraan. I like that. Sang-ayon niya. Maaari ko sanang tanggapin ang mukahing yan kung hindi lang sa ginawa mo sa akin kaninang dumating ka. Alin? Yung nahuli ko kayo naghahalikan ni Sandoval? It's Carlos, at hindi kami naghahalikan. He was trying to kiss me. Sa akin ka pa rin, Jessa, kahit nakasalang tayo sa pangalan. I suppose seeing you in his arms and a blow to my male pride and your insolent coolness didn't help? Ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago muling nagsalita si Ralph. So was it? Shall we give this marriage a try? Paano sa Amery? Kumunot ang noo nito. Hindi ko alam kung bakit kailangang ipasok mo si Amery sa usapan natin. Anyway, may mga panahon na kailangan ng lalaki ng isang babae. Disgusting as it may sound to you. At yan lang ang tanging paliwanag na makukuha mo sa akin kung ibang babaeng pag-uusapan. Are you telling me that you won't be seeing her? Hindi ka rin ba makikipagkita kay Carlos? Hindi ako nakikipagkita sa kanya. Ang pinipigil na pagtitimpi, inailabas niya. How dare he accuse her for seeing another man? Hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung sinasabi mo. Ang tanging pinangahawakan ko ay ang mga papuri sa'yo ng mga magulang ko. Hindi sila tanga para hindi malaman kung may ginagawa kang lihi sa kagandahang asal, malibang mahusay ka magtago. Nanlaki ang mga mata niya. Pinag-iisipan mo ba ako ng, sa nakikita ko kay Sandoval, ay wala siyang pakaalam kung naririto na ako. Patuloy nito na pumutol sa sasabihin niya. At pagkatapos na nangyari kanina, natitiyak kong hindi siya masisiyahan na titigan ka lang mula sa malayo. The taste of honey is addictive. Ang mapanuyang ngiting sumilay sa mga labi nito, hindi man lang nagpalambot sa talim ng titig nito sa kanya. Anyway, hindi mo pa sinasabi kung pumapayag ka sa mungkahi ko. Paano kung pagkatapos ng trial period ay kinamumuhian pa rin kita? Jessa demanded. Then we'll have to take the alternatives. Annulment? Hindi niya matiyak kung bakit parang mapait sa bibig niyang salitang iyon. Yun ang nakikita kong solusyon. At kung hindi ako pumayag sa mungkahi mo, then things will continue exactly as they are. Tumiim ang mga bagang ni Ralph. Pero gusto kong alalahanin mo sa MJ sa gagawin mong pasya. Ang bata ang maapektuhan ng higit. At kung inaakala mong papayag ako makikipagtagpo ka kay Sandoval habang mag-asawa tayo, ay muli ka mag-isip, Jessa.